mga ka-Team Kaya thank you din ako mag-shoutout sa ating mga special friends dyan. Ang Ideal Vision, Dr. Jessica D, at yung branch nila dyan sa SM City, Masinag, dyan sa Antipolo. Sina Dr. Beth, Dr. Jean, at marami pa mga bang staff dyan sa Ideal Vision. Dr. Jessica D, maraming salamat. Pati na rin kay Miss Lani Michelle dyan sa California naman, saka kay Soki Esteves, kay Ate Lolita Di Diyos Katsuki dyan sa Japan, kay Glenda Cruz, sa mga kaibigan natin sa Canada, kay Nali Reyes. So, shoutout ko muna kayo lahat kasi alam ko nanonood kayo sa akin. At mga supporters and fans ng Kathden, ng Barda, yung bagong Mick Gel, Michael Sager, at saka si Jillian Ward. At marami pang iba na nagbibigay sa amin ng mga pa-shoutout. Shoutout po sa inyong lahat. Muli na naman, panibagong episode na naman tayo dito sa Unbettable Channel, sa YouTube channel. Maraming salamat sa mga bagong subscribers po natin dyan. This time pupuntusan natin at ikukwento natin sa inyo ang mga naging reaction ng mga tao at ni Christine Reyes at yung mga nagmamahal sa kanya tungkol nga po sa nag-viral na post ni Christine kaugnay ng pag-celebrate niya ng kanyang 35th birthday, tapos binash siya ng binash kasi ginamit niya yung picture na nakasama niya ang yumaong si Barbie Sue, na isang Taiwanese actress po na nakilala po natin lahat dito sa Philippines during the time nung mga early 2000 na through Meteor Garden, na sabi nga natin na naging bahagi ng pop culture sa Philippines. So, nakapag-post itong si Christine na binati niya yung kanyang sarili sa kanyang ika-35th birthday, tapos sabay pasasalamat na rin dun sa sinasabi niya o tinatawag niya naging hero, na childhood hero or idol niya na si Barbie nga. Hindi ito masyadong minaganda or minasama ito ng karamihan sa mga tagahanga kasi nga para sa kanila pagpapakita raw ito ng disrespect, masyado daw uncalled for, or kumbaga wala naman daw koneksyon sa pagkamatay ni Barbie Sue itong pagbati sa sarili ni Christine, at kung ano-ano pang inakusa kay Christine. Nung umpisa si Christine rumesback pa siya, sinabi pa niya ang dami daw nagmamagaling at ang dami mga matatalino dito sa bansang ito, but after that binura na rin niya, tinanggal niya yung post niya at kasi may mga nagpayo nga sa kanya ayon sa ating mga nakausap na mga kaibigan na malalapit sa kanya na wag na lang patulang kasi parang it will die down a natural death, ika nga. Kaya lang syempre para doon sa mga fans hindi nila pinalampas na i-bash or punahin si Christine kasi parang yun na nga, para sa kanila, parang nakikisawso, nakikisakay. Lalo pat, ang daming mga Pilipino, ang daming mga supporters and fans ni Barbie na nakarelate doon sa pangyayari na at 48, binawian ito ng buhay, via pneumonia, tapos hindi pa yata masyadong maganda yung naging relasyon sa asawa niya. Although naghiwalay, nakabalikan din yung asawa niya. Tapos nung cremation, pinakita din yung kaawa-awa mga maliliit pa niyang mga anak, diba? Kasi si Barbie Sue, kasabi ko nga sa inyo, bago pa man nauso yung mga Korean idols natin, yung mga Korean novela at mga series na talagang kinabaliwan natin at patuloy nating hinahangaan at kinababaliwan na nanganak dahil may mga K-pop group na ngayon, mapababae mga palalaki, at hanggang ngayon ay nagiging malaking impluensya sa atin, nagagaya natin, mula ulo hanggang paa, style ng buhok, make-up, itsura, etc. Damit. So, hindi pa uso yun ng mga panahon na yon, na pauso na at minahal na natin ang mga kagaya nga ni na Barbie. So, di ba kung paano minahal din natin nung una yung mga yung mga Mexican, yung mga Mexican novela, di ba? Sina Talia, yung mga Marimar na yan. So, tayo kasi mga Pilipino, laging ang lawak ng pangunawa natin at niyayakap natin ang mga ganong klaseng mga palabas or mga idolo, iniidolo natin kahit hindi talaga sila mga Pilipino. Kasi nga, nakikita natin, nakaka-relate tayo sa mga kwento, plus ang ganda ng tingin natin sa kanila na talaga mga artista, talaga mga star. But of course, may mga sarili din naman tayong version ng mga artista dito na hinahangaan din. At si Christine Reyes nga, bilang isang magaling na artista rin, although nagpapasexy siya, magaling siya, mahusay siyang umarte, inaamin naman niya na naging fan din siya. Kaya siguro nakapag-post siya ng ganon. So, hindi siya masyadong naintindihan ng iba. Although kami,
sa amin maliwanag yun, naiintindihan naman namin na bilang tagahanga ay nagawa niya yun. Pero yun nga, siguro maaaring nagkulang siya or hindi siya naging maingat sa paggamit ng kung anumang hashtag or picture. Pero bigyan natin ng pangunawa ang isang Christine Reyes kasi parang ordinaryong tao, humanga siya, dala ng kanyang emosyon, na taon na birthday niya, nakapag-post siya ng ganon. Alam mo, hindi ito malayo doon sa mga naging issue in the past. Kagaya nung kay Alex Gonzaga na halos naging national issue sa atin, yung cake, 'di ba, na yung icing doon parang pinaglaruan na kawawa naman yung waiter ba doon na di naman daw niya kaano-ano, parang feeling close na parang pinaglaro or something. Grabe ang bashing na natanggap doon ni Alex, pati na yung mga kaibigan at pamilya niya, no. Tapos kaya itong si Alex, ano na lang siya, nag-apologize, sumingi siya ng pangunawa, at eventually, as time goes by, nakalimutan na rin ng mga tao at pinatawad na rin naman siya nung sinasabing na biktima niya na di umano'y waiter na pinaglaruan nga niya nung icing nung cake nung birthday, something like that. And may kaugnayan pa rin naman sa pagpo-post ng mga condolences, RIP, blah blah. Naalala din namin yan si Jessie Mendiola na nung araw din, parang nag-post siya na naka-bathing suit ba, naka two-piece, tapos may hashtag na RIP Rico Puno. Ito yung time na yumao din ng ating kaibigan si Corix, no? Na para sa iba din, na uncalled for din, na disrespect, kasi nga, di ba, nakikisimpatiya ka, nakikidalamati ka, may hashtag kang ganon, pero ang ginamit ng picture ay naka two-piece ka or something. So, maraming mga ganong insidente na siguro na-oversee, na-overlook ng mga celebrity na ito, pero ang intention lang siguro talaga nila ay kagaya noon, magpahayag ng kanilang pakikiramay, magpahayag ng kanilang pasasalamat sa kung sino mang kapwa celebrity nila, or nagsiselebrate sila ng kanilang birthday. But the thing is, sa social media ngayon, sa buhay nga po natin, lahat na lang mga mata ay nakikita. Lahat na lang mga na gumagamit ng gadget, may mga SOCMED accounts, ay pinupuna ang gusto nilang punahin at napaka-free nila na mang-bash, magsalita ng hindi magaganda at magbigay ng anumang opinion na sa tingin nila ay taliwas sa majority. But still, sabi nga natin, at the end of the day, dapat din naman po maging open po tayo sa pagbibigay ng pangunawa, pagbibigay ng kapatawaran sa humihingi ng patawad. Kasi hindi naman perpekto ang mga tao. Sabi ko nga, mga celebrities na yan, mga tao rin yan na hinahangaan din natin, humahanga din naman sila. And pag may mga ganitong pinagdadaanan din, siguro yun ang kanilang naiisip na paraan para magpahayag din. Sa iba, mali. Sa iba naman, okay lang. But at the end of the day, dapat bukas po tayong lahat kasi sabi nga, sino ba naman ang gustong laging nababash at napipintasan? Ang maganda dito sa nangyari, si Christine Reyes, hindi na niya pinatulan, hindi niya na pinalaki pa yung issue. And kung hihingi siya ng apology sa kung ano man nagawa niya, iti hintayin natin. Kagaya nung ginawa minsan ni na Alex, ni na Jessie, na at the end of the day, yun na nga, nawala rin naman, na hindi na pag-usapan, kinalimutan na rin ng mga tao. But yun na nga, bilang ang social media dyan lang, kumbaga sa ref, nakastore lang yan dyan, anytime na gusto nilang bulat-latin o siraan yung tao, kaya in the future na may makonect na naman na hindi magandang issue dito sa mga ganitong klaseng celebrities, ikakabit na naman nila yan. Ganyan ang buhay no? Kaya tayo mga katimang Betabol, laging nag-iingat po ha. Mga nagpapasalamat kami sa inyong lahat kasi kahit ako nababash din ako dito sa mga ibang episodes ko, lalo na yung mga, alam mo yon hindi na nga nagsusubscribe, pero kung makapag-opinion, akala mo naman wagas alam nila lahat. Tapos may masabi lang ako na hindi nila gusto tungkol sa kanilang hinahangaan. Nako, sobra-sobra na. Ang akin, okay, welcome yan. Wag lang masyadong personal. Wag lang yung pinipersonal ninyo ako kasi hindi naman din ninyo po ako kilala personally. O diba? Tayo dito ay nakikipagtsikahan lang, nakikipagbigay ng mga opinion natin, kuro-kuro natin. Dahil sabi ko nga kanina, paulit-ulit, word for the day. At the end of the day, dapat nakasmile at masaya lang tayo. O hala! Shoutout ulit sa aking mga supporters, sa aking mga sponsors, Dr. Jessica D, maraming salamat ulit sa Ideal Vision. Ideal Vision, very soon may bago na naman. Mag-ingat lang talaga ako kasi nung bumili ako doon, di ba? Noong December, na puro ako angkas-angkas, Lala Move, Joyride, etc. Sa isang lalagyan lang nawawala. Ay, ang mamahal pa naman nasa ano yun? Mga nasa
basta na sa 40,000 something. 40,000 kasi ang laki ng discount na nakuha ko, yung binayaran ko nasa 20,000 plus. O, di ba? So, ingat-ingat lang. This time siguro sabi ko, yung medyo ano na lang, medyo hindi masyadong high-end o hindi na masyadong social para pag nawala man hindi ako iiyak kasi nakakapanghinayang din para ako nagtapon ng pera. Iyon ang ideal vision. Pati na rin ang gorgeous smile ni Dr. Jess Solis and si One Dental Clinic, Dr. Pong Magtibay, namimiss na po namin kayo ni Niyong and ang Faces and Curves. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga ka-Team Unbearable, ako po ang inyong lingkod, Papa Ambet Nabus. Happy birthday sa lahat ng nagbe-birthday ngayong February. Birthday month ko po, birthday month. Birthday month. Kung si Christine Reyes nag-birthday noong February 4, ako naman, 4 or 5, ako naman sa 12. Kaya mga ka-Team Unbearable, alam nyo na!